Ang tanong, nasaan ang Espiritu ng Panginoong Hesus noong siya ay 3 araw at 3 gabing patay sa loob ng isang kuweba o libingan? Pag binasa niyo po yung aklat ng Pedro chapter 3 verse 18 hanggang 20, ang sabi po doon, ang Panginoong Hesus pumunta sa kalaliman ng impyerno at kanyang pinangaralan ang mga taong o mga espiritong nakabilanggo doon. Kung paano niyang tiniis yung hapdi at kirot at sakit doon sa krus ng Kalbaryo nang siya ay ipako, ganito rin po ang ginawa ng Panginoon. Tiniis niya rin po ang hapdi, kirot at sakit sa loob ng impyerno upang ang mga sasampalataya sa Kanya ay hindi na magkaroon ng ganong uri ng kahirapan at kaparusahan. Wala nang kahatulan ang mga nakay Kristo. At sabi po doon, pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi, siya ay nagtagumpay. Nakuha na niya ang susi ng impyerno, nakuha na niya ang susi ng kamatayan. Kaya ang lahat ng sasampalataya kay Kristo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Wala na siya sa tinatawag na kahatulan. Kaya po mahalaga, saliksikin niyo po ang kasulatan. Ulitin ko po, ang transaksyon ng Diyos para sa lahat ng tao dito lamang sa lupa. Kapag ka namatay na ang isang tao, wala ng transaksyon dahil ang pinaglalabanan ng kasamaan at kabutihan ay yung espiritu na nakatira sa kaloob-looban ng buhay ng tao o ng katawan ng tao. Ulitin ko po, ang impyerno, sabi ng Panginoong Hesus, may pintuan papasok, ngunit wala na itong pintuan upang makalabas pa ang isang tao. Naisip niyo po ba kung anong kalagayan ng mga tao ngayong nakabilanggo sa loob ng impyerno, yung mga espiritu nila na naroon, sumisigaw sa hirap, sakit at kirot. Kung paanong hindi natin alam kung ganong kabaho ang loob ng impyerno, kung ganong kadilim, kung ganong kasakit, hapdi at kirot ang nararanasan ng mga tao roon. Pero sabi nga po ng Panginoong Hesus, kayo, bagamat kayo mga masasama, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa ang inyong amang nasa langit ang magbibigay ng kanyang banal na espiritu upang sa inyo ay manahan, tumira, magbigay ng direksyon at inspirasyon, magtuturo sa inyo kung paano mabubuhay ng may banal na takot sa Kanya. Kaya po ngayon po, ang hamon ko po sa inyo, saliksikin nyo po ang kasulatan dahil dyan nyo po talaga masusumpungan ng buhay. Marami kayong nabasang aklat, ngunit napagtuunan nyo po ba yung aklat na kung saan pinagmulan ng lahat ng kasaysayan ng taong nabuhay at ng kasaysayan ng Diyos na lumikha sa tao ng buhay? Baka isipin nyo po kung gaanong kabigat ang ginawa ng kasalanan. Ngunit sa dakadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, ito ay ginawa niya ng kaparaanan upang ang tao ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Ako po ay magbibigay po ng panalangin para sa inyo. Ibabahagi ko po yung natutunan ko mula sa kasulatan kung paano ko natanggap yung tinatawag na banal na espiritu ng Diyos at kung paano ako nagsuko ng aking buhay sa Kanya. Kung nais mo po sumunod sa isang panalangin na gagawin ko, ay sumunod ka po. Yan po ay walang pilitan. Yan po ay sa pamamagitan mo at ng Diyos na siyang nagkakaalaman lamang sa gagawin ng puso't isipan mo na pagbubukas upang ang buhay mo ay isuko mo sa Kanya at ikaw ay tumanggap at matanggap mo ang banal na espiritu na siyang titira. Gagawin ka pong tirahan, tahanan at pahingahan ng banal na espiritu. Sa simpleng panalangin, ikaw ang magbibigay paanyaya at siya na ang bahalang gumabay sa iyo sa lahat ng araw at oras ng iyong buhay. Dahil hindi po kita kayang patanggapin, hindi kita kayang iligtas, hindi kita kayang baguhin. Ngunit ang salita ni Kristo na buhay, mabisa, matalas kaysa alunman tabak na magkabilay talin, ay humihinga, tumitibok at pumipintig hanggang diyan sa kaloob-looban ng espiritu na nakatira sa loob ng iyong katawan.